Kumusta mga kasaliksik? Noong ika-6 ng Agosto 2024, nagsimula ng lumipad ang mga piloto ng Ukraine gamit ang mga F-16 fighter jets. Maraming eksperto ang naniniwala na ito ay maaaring maging isang mahalagang yugto sa kasalukuyang digmaan ng Ukraine. Bagamat limitado ang bilang ng mga F-16 na ibinigay ng mga kanluraning kaalyado ng Ukraine, hindi nito kayang lubusang kontrolin ang kalangitan laban sa Russia. Gayunpaman, nagbibigay ito ng bagong option para sa Ukraine. Posibleng magkaroon sila ng lokal na kalamangan sa ere at makapagsagawa ng mga atake sa mga kampo ng Russia, pati na rin sa ilang bahagi ng teritoryo ng Russia. Mahalagang tagumpay ito para sa bansa. Ngunit sa kabila ng kahalagahan ng mga F-16, palapit ng palapit ang atensyon ng lahat sa isang hindi inaasahang hakbang na gagawin ng Ukraine. This destruction caused by Ukraine's army inside Russia's borders. Ang Ukraine ay nasa puntong lulusob na nga sa teritoryo ng Russia. Ayon sa mga ulat, plano ng puwersa ng Ukraine na wasakin ang mga frontline sa hilagang bahagi ng bansa at magpatuloy sa Kursk, isang Russian oblast na kakaunti ang populasyon at kulang pa sa depensa. Hindi binibigyang pansin ng Russia ang rehiyong ito dahil mas nakatuon sila sa kanilang operasyon sa Donetsk, kung saan patuloy ang mabagal na pag-usad papunta sa Kiev. Ngunit noong gabi ng ika-6 ng Agosto 2024, nagbago ang takbo ng digmaan. Ang Ukraine ay opisyal nang nakaposisyon sa teritoryo ng Russia. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking epekto sa buong digmaan at maaaring hindi naganap na makabangon si Putin mula rito. Mahalaga ang kaganapang ito dahil maaaring magdulot ito ng malawakang pagbabago sa hinaharap ng sigalot. Noong Agosto 7, kumalat ang balita na nagawa ng Russia na mapigilan ang isang grupo ng humigit kumulang 300 sundalong Ukrainian na sinusuportahan ng mga tangke matapos sumunang makalusot sa linya ng depensa sa hilagang bahagi ng Ukraine at makapasok sa Kursk. Ayon sa mga opisyal ng Russia, nagresulta ito sa pagkamatay ng 5 at 20 sugatan. Ngunit iginiit na matagumpay nilang napigilan ang pag-atake. Ngunit nagkamali ang Russia sa kanilang pahayag. Habang lumalabas ang karagdagang impormasyon, napag-alaman na hindi ito maliit na operasyon ng Ukraine. Sa halip, ang paglusob ng Ukraine sa teritoryo ng Russia ay mas malawak kaysa sa inaasahan ng Moscow. Sa kabila ng mga pahayag ni Alexei Smirnov, pinuno ng rehiyon ng Kursk, ang katotohanan niyan ay hindi na nga kontrolado ng Russia ang sitwasyon. Katulad na lamang noong August 8, naging mas matindi ang labanan at binunyag ng French news outlet na Le Monde na ang paglusob ng Ukraine ay kinabibilangan ng halos 1,000 sundalo na sinusuportahan pa nga ng karagdagang 2,000 tropa mula sa likod ng kanilang borders. Talaga namang malayo ito sa inaangkin ng Russia at matagumpay ang operasyon ng Ukraine. Nakapasok ang mga puwersa ng Ukraine ng 9 na milya sa loob ng Kursk at sinakop ang 20 na nayon, kabilang ang bayan ng Sudza na tahanan ng isang gas transmission station na ginagamit ng Russia para magpadala ng natural gas sa Europa. Sa halip na mapigilan ang sitwasyon, nagdeklara ng state of emergency ang regional na pamahalaan ng Kursk. Libo-libong mga Russian ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan. Patunay na hindi napigilan ng Russia ang tuloy-tuloy na pag-usad ng mga puwersa ng Ukraine, taliwas sa mga naunang pahayag nito. Noong August 13, patuloy ang mga opensiba ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Mula August 8, naglunsad ng Ukraine ang sunod-sunod na drone at artillery strikes sa iba't ibang lugar sa Kursk. Hindi lang ito nanatili sa borders dahil mas lumalim pa ang pagpasok ng kanilang mga puwersa sa loob ng Russian territory. Noong August 9, iniulat ng Institute for the Study of War na umusad pa ang mga sundalo ng Ukraine mula sa unang 9 na milyang kanilang pagsakop at umabot na nga sa Koromskaya, Baiki, na mahigit 21 milya mula sa border. Sa araw ding iyon, kinumpirma ng Ukraine ang kanilang paglusob matapos ang 3 araw na pananahimik. Sunod-sunod ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga sumunod na araw.
Ayon sa Russia, sinusuportahan daw ng UK ang Ukraine at may ulat pa nga na may narinig daw na Ingles na salita sa mga sundalo ng Ukraine. Hindi pa ito kumpirmado, ngunit malinaw na nagdudulot ng kaguluhan ang Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Ipinakita rin ang taktika ng Ukraine. Nagpapadala sila ng maliliit na grupo ng sundalo sa mga baryo. Iniiwasan ng mga depensa ng Russia bago matras at umatake sa iba pang lugar. Sinusundan naman ng mga ito ng mas malalaking grupo upang palakasin at panatilihin ang mga nasakop na lugar, habang nalilito at nahihirapan ng mga puwersa ng Russia. Hindi ito isang mabilisang raid, kundi isang sistematikong pagkuha ng teritoryo sa loob ng Russia. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagpadala ang Russia ng karagdagang puwersa sa rehiyon ng Kursk upang tugunan ang lumalaking problema. Ang mga sundalong ito ay mula sa mga naunang nakatalaga sa Donetsk, ngunit hindi nito napigilan ng mga operasyon ng Ukraine. Sa nakalipas na mga araw, pinalawak ng Ukraine ang kanilang mapagsalakay, lalo na sa Belgorod, isa pang rehiyon ng Russia na malapit sa border ng Ukraine. Dito, maliit na grupo ng mga sundalong Ukrainian ang naglunsad ng mga pag-atake at nag-okupa ng mga teritoryo. Tinatayang nasa 6,000 mga sundalong Ukrainian na ngayon ang nasa loob ng teritoryo ng Russia. Mahigit 76,000 na sibilyan ang lumikas. Karamihan ay patungo sa Moscow, habang patuloy na sinasabi ng Ukraine na sila'y nakakakuha pa ng mga teritoryo. Dumating ang August 12. Sinabi ni Commander Oleksandr Syrsky, isang kilalang leader militar ng Ukraine, na kontrolado na ng Ukraine ang 28 nayon at 386 square miles ng teritoryo ng Russia. Isang malaking sugal ang ginawa ng Ukraine sa kanilang paglusob. Sa kabila ng banta mula sa mga puwersang Russian sa Donetsk at posibleng negatibong reaksyon mula sa ibang bansa, itinaya ng Ukraine ang lahat. Nilusob nila ang Kursk at Belgorod. Umaasang makakakuha ng teritoryo ng Russia nang hindi gagamit ng nuclear weapons si Putin. Bukod dito, nilagay din sa alanganin ang kanilang ugnayan sa mga Western allies na nagbibigay ng suporta sa kanila. Ngunit nagtagumpay ang Ukraine. Opisyal na nilang hawak ang ilang bahagi ng teritoryo ng Russia. Ang pag-atake ng Ukraine sa Kursk ay nagbigay ng malalim na dagok sa imahe ni Putin bilang leader ng Russia. Ang kanyang mga tropa ay unti-unti nang humihina at ang kanilang mga tugon sa pagsulong ng mga puwersa ng Ukraine ay hindi naging sapat upang mapigilan ang kanilang patuloy na pag-usad. Ang sitwasyon sa Kursk ay isang malaking pagbabago sa takbo ng digmaan. Hindi lamang napinsala ang reputasyon ni Putin, kundi ipinakita rin ng aksyon ng Ukraine na mas mahina ang military ng Russia kaysa sa inaasahan ng marami. Mula nang simulan ni Putin ang tinatawag na Special Military Operation noong Pebrero 2022, inaasahan ng marami na mabilis matatapos ang digmaan. Ang Russia na may halos 1.32 milyon na aktibong sundalo kumpara sa 900,000 na aktibong sundalo ng Ukraine ay inaasahang mananaig agad. Bukod dito, mas marami itong mga tangke, aircraft at armored vehicles. Subalit hindi nga ito nangyari. Sa halip na mabilisang tagumpay, nakaranas ang Russia ng matinding mga kabiguan. Hindi nito nagawang makontrol ang himpapawid at naitala ang mga pagkatalo ng mga modernong fighter jets tulad ng Su-30s at Su-35s. Dahil dito, napilitan ng Russia na gumamit ng mga makalumang Soviet-era bombs upang salakayin ng mga puwersa ng Ukraine, imbis na gamitin ng mga fighter jets nito sa harapan. Bukod dito, halos 1/3 ng Black Sea Fleet ng Russia ay nawasak ng mga missile at drone strike ng Ukraine na nagdulot ng malaking pinsala sa bahagi ng digmaan na dapat ay kontrolado ng Russia. Sa lupa, ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mahigit 594,000 na sundalo ng Russia ang nasawi, kasama ang libo-libong tangke at artillery units. Isa pa sa mga isyong kinakaharap ng Russia ay ang paggamit ng mga luma at hindi na epektibong kagamitan tulad ng T-55 tanks na hindi na kayang makipagsabayan sa modernong teknolohiya ng Ukraine. Lalong lumitaw ang kahinaan ng Russia nang pumasok ang maliliit na unit ng Ukraine sa Kursk, isang bagay na hindi maisip noong nagsimula ang digmaan.
Sa kabuuan ng mga pangyayari ay naglantad sa mga kakulangan ng military ng Russia at naging simbolo ng mga sunod-sunod na pagkatalo ni Putin sa kanyang kampanya laban sa Ukraine. Mas lalong lumalala ang sitwasyon para kay Putin. Hindi lamang nakakaranas ng mga atake ang Russia sa sarili nitong teritoryo, kundi nahihirapan din itong ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang Ukraine ay patuloy na sumusulong sa Kursk at umaabot na rin sa Belgorod. Unti-unting nawawalan ng kontrol ang Russia sa mga baryo at bayan. Nagpapakita ng hindi lamang kakulangan sa pag-atake, kundi pati na rin sa depensa sa likod ng kanilang mga linya. Pero wala namang malaking tugon mula sa mga kanlurang bansa hinggil sa mga pag-atake ng Ukraine. Wala sa mga kaalyado ng Ukraine ang nagprotesta, maliban na lamang sa hiling ng White House na magbigay ang Ukraine ng paliwanag ukol sa kanilang mga layunin sa Kursk. Ito ay masamang balita para kay Putin dahil ipinapakita nito na masyadong mahina siya para tugunan ang paglusob ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Ang mga banta ni Putin na hindi naman niya natutupad ay lalong humihina. Nakakaranas siya ngayon ng kahihiyan dahil sa digmaang siya mismo ang nagsimula na ngayon sumasapit na sa mismong pintuan ng Russia. Dito makikita ang kahalagahan ng pagsulong ng Ukraine sa Kursk, isang mahalagang sandali sa liderato ni Putin. Ito ang huling linya na tinatawag na red line ng digmaan sa Ukraine. Noong nagsimula ang digmaan, ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine ay itinuturing na isang red line na magpapagalit kay Putin. Dahilan kung bakit maraming bansa ang nagbigay lang ng non-lethal na kagamitan o yung mga kagamitan na hindi naman nakamamatay. Ngunit ngayon, higit sa $121 billion na ang natanggap ng Ukraine mula sa Europa at $82 billion naman mula sa Amerika, kasama pa ang mga paparating na tulong. Iba pang red lines na nabanggit ay ang pagsama ng Finland at Sweden sa NATO, na ngayon ay halos tiyak na dahil sa parehong naging membro ng NATO ang mga bansang ito matapos magsimula ang digmaan. Pinayagan din ng kanlura na gamitin ng Ukraine ang kanilang mga sandata sa teritoryo ng Russia. Lahat ng mga tinaguriang red lines na ito ay nalagpasan na at wala pa rin ginagawang aksyon si Putin. Sa pagsulong ng Ukraine sa Kursk, naglaho na ang huling red line sa digmaan at muling pinatunayan ni Putin na wala siyang gagawin laban dito. Sa kabila ng kanyang mga pagbabanta at malawakang digmaan, hindi man lang niya nagawang maghanda ng sapat na depensa laban sa ilang libong sundalo ng Ukraine sa loob ng kanyang teritoryo. Patuloy na sumusulong ang Ukraine habang si Putin ay lalong nagmumukhang tanga at mahina. Ang pagsalakay ng Ukraine ay nagdulot ng matinding kahihiyan para sa Russia, hindi lang sa larangan ng militar kundi pati na rin sa geopolitics. Sa kabila ng inaasahang lakas ng Russia, nabigo itong mabilis na talunin ng Ukraine na nagpapakita ng kahinaan ni Putin bilang leader. Ang hindi pagtupad ng kanyang mga bantay nagpapahiwatig sa kanluran na hindi na kayang tapatan ng Russia ang Europa. Dahil dito, bumagsak ang moral ng mga sundalo ng Russia at nagkaroon ng malawakang paglikas at takot sa loob ng kanilang teritoryo. Ayon sa isang survey noong Oktubre 2023, halos 40% ng mga Russian ang pabor sa pag-atras mula sa Ukraine at bumaba ang suporta sa digmaan mula 22% noong Pebrero patungong 12% na lamang ngayon. Dagdag pa rito, tila hindi pinipigilan ng Estados Unidos ang aksyon ng Ukraine na nagdudulot ng mas malalim na kahihiyan kay Putin. Mababa na ang moral ng Russia at bumabagsak na rin ang suporta sa pamumuno ni Putin. Ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk ay nagdulot ng pagbabago sa estratehiya ng Russia na naglalantad ng mga kahinaan nito. Ayon sa national interest, ang aksyon ng Ukraine ay isang taktikal na hakbang para pilitin ng Russia na mag-iba ng plano. Noong huling linggo kasi ng Hulyo 2024, naglunsad ang Russia ng pinakamalaking opensiba sa loob ng 8 buwan sa Donetsk na nagresulta sa pagkontrol ng ilang pamayanan. Kung mapuputol ng Russia ang mga supply lines ng Ukraine, mapipilitan itong umatras mula sa rehiyon. Dahil sa mga tagumpay na ito, lumalakas ang posisyon ng Russia sa southeastern Ukraine. Gayunpaman, ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk ay isang maituturing na game changer dahil nakatuon ang Russia sa Donetsk
napabayaan ng depensa sa Hilaga na nagbigay daan sa Ukraine na makapasok sa teritoryo ng Russia. Dahil dito, napipilitan si Putin na mag-redirect ng mga tropa mula sa Donetsk patungong Kursk na nagpapahina sa kanilang mga frontlines at binibigyan ng bagong oportunidad ng Ukraine na makabawi ng mga teritoryo sa timog at silangan. Simula nang magsimula ang digmaan, nawawala na ang kontrol ni Putin sa kung saan nagaganap ang labanan. Naging aktibo ang Ukraine at nailipat ang momentum ng digmaan. Isang bagay na hindi inaasahan ni Putin. Masaya pa rin siyang ipagpatuloy ang laban sa Donetsk, ngunit may banta na maaaring makagawa ng breakthrough ang Ukraine sa ibang lugar. Sa pagsalakay ng Ukraine sa Kursk, nagbago ang sitwasyon. Noong Mayo 2024, iniulat ng Reuters na bukas si Putin sa ceasefire. Ngunit nais niyang ang mga usapan ay batay sa realidad sa lupa. Ipinapahiwatig nito na kontrolado ni Putin ang mga kondisyon dahil hawak niyang maraming teritoryo sa timog Ukraine at pag-abante sa Donbas. Noong Agosto 6, nagkaroon ng leverage ang Ukraine nang makuha nila ang 28 nayon sa Russia at magpatuloy sa Kursk. Kung mag-uumpisa ang negosasyon ngayon, maaaring mag-demand ang Ukraine na umatras ang Russia mula sa Donetsk, kapalit ng pag-atras nila sa Kursk. Napapanahon ito para sa Ukraine, lalo na't may posibilidad ng pagtakbo ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika na maaaring magdulot ng pagbabago sa suporta mula sa Amerika. Ang sitwasyon ng Ukraine ay maaaring lumala dahil sa mga pagbabagong pampolitika sa Europa. Ayon sa ilang mga ulat, maraming mga bansa sa Europa na sumusuporta sa Ukraine ang nakatakdang magdaos o nagdaos na ng mga halalan ngayong 2024. Ang mga bagong pinuno ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa kanilang suporta sa Ukraine na posibleng makaapekto sa tulong na natatanggap nito. Dagdag pa rito, si Hungarian Prime Minister Viktor Orban, nakilala sa kanyang malapit na ugnayan kay Putin, ay kasalukuyang may hawak ng rotating presidency ng European Union. Sa nakaraang mga taon, naging hadlang si Orban sa ilang mga hakbang ng European Union tulad ng pagharang sa $55 billion na tulong para sa Ukraine noong December 2023. Sa kanyang tinatawag na misyon para sa kapayapaan, nakipagpulong pa siya kay Putin noong Hulyo 2024. Ang mga ganitong galaw ay posibleng magpatuloy upang limitahan ang suporta ng European Union sa Ukraine. Habang pinapalawak ng Ukraine ang kontrol nito sa Kursk, sinusubukan nitong protektahan ang sarili laban sa anumang pagbabagong pampolitika mula sa Europa o Amerika. Bagaman si Putin ay umaasa sa suporta ni Orban, maaaring kailanganin niyang isaalang-alang ang pagbibigay ng ilang teritoryo pabalik sa Ukraine upang mapanatili ang kanyang impluwensya sa mga negosasyon. Mahigit 2 dekada na ang lumipas simula nang si Putin ay unang umupo bilang presidente ng Russia noong Marso 2000 at mula noon ay hawak niya na ang kapangyarihan ng mahigpit. Ngayon, higit 24 na taon nang nakararaan at muling nahaharap ang Russia sa mga malaking suliranin tulad ng noong siya ay unang namuno. Noon kasi may giyera sa Chechnya kung saan binobomba ng Russia ang Grozny, ang kabisera nito. Ngunit ngayon, mas malawak na ang sakop ng labanan. At sa unang pagkakataon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga labanan ay nagaganap mismo sa teritoryo ng Russia. Sa kasalukuyan, ang Kursk invasion na pinumumunuan ng Ukraine ay tumagal na ng 9 na araw at hindi nagtagumpay ang Russia sa pagtulak pabalik sa mga puwersa ng Ukraine. Sa katunayan, mas malawak pa ang nakukuhang teritoryo ng Ukraine na nagbubunyag ng kahinaan ng depensa ng Russia. Sa kabila ng malalang sitwasyon, ang tugon ni Putin ay tila hindi sapat. Ang pinakamainam na naialok niya ay ang pagbibigay ng 10,000 rubles o halos 6,000 pesos lamang sa mga naapektuhan ng digmaan. Isang napakaliit na halaga para sa mga nawalan ng tahanan. Dahil dito, tila unti-unting bumabagsak ang kapangyarihan ng matagal ng leader. Mananatili bang matatag si Putin? O ito na ba ang simula ng isang makasaysayang pagbabago sa kanyang pamumuno? Ang mga pangyayari sa Kursk ay may tuturing na mahalagang bahagi ng hinaharap sa alitan ng Ukraine at Russia.